Next, paano naman natin magagamit yung doubling and halving when we multiply yung number sa 4 at saka sa 8? Magagamit natin siya sa isang number. Pag minumultiply mo yung number na yun sa 4, dodoblihin mo yung number. Dodoblihin mo lang siya. Okay? Ng dalawang beses. So, twice. Pag i-multiply mo naman sa 8, yung number na gusto mong i-multiply sa 8, let's say ito nga 43, tatlong beses mo siyang dodoblehin. So, dito muna tayo sa 28 times 4. So, doblehin natin ng dalawang beses. So, 28 plus 28, 56. Ayan, nagdoble na tayo ng unang beses. Tapos, yung 56, dodoblehin ulit natin. Magiging 112. So, yun. So, 28 times 4 is 112. So, dodoblehin natin siya dalawang beses, makuha na natin siya. Makuha na natin yung product. Dito naman, tatlong beses. So, 43 times 8 yun. So, 43, magiging 86. Tapos yung 86, tatlong beses, di ba? Magiging 172. Then, yung 172, magiging 344. So, 1, 2, 3, tatlong beses. So, 344. So, 43 times 8 is 344. No? When you multiply by 4, we double it twice sa dalawa. Ayan, 112. When we multiply it by 8, we double it thrice. So, sa dalawa, tatlo. So, next, mag-halving naman tayo. Kanina kasi nag-doubling na tayo. Di ba? Gamit yung multiplication. Yun. So, yun, halving naman tayo. Half of 42. So, gagawin natin, paghihiwalayin muna natin yung 40 and 2. So, ang kalahati ng 40, half diba, is 20. Ang kalahati naman ng 2 is 1. So, 20 plus 1 equals 21. So, ang half ng 42 is 21. Next, paghiwalay natin, half of 234. Paghiwalay natin yung 230, tapos yung 4. So, paghihiwalay natin yung 200, yung 30, saka yung 4. So, yung 200, ang kalahati niya is 100. Yung 30 naman, ang kalahati niya is 15. Ang 4, ang kalahati niya is 2. So, 100 plus 15 plus 2. So, 117. So, ang half na 234 is 117.